Nakita niyo ba itong Tapalodo, itong RS100 mga Repa Pips? Hindi na to original na Tapalodo o fender ng RS100. Bali, ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin to DIY mga Repa Pips. Halika, panoorin mo itong video para may idea ka rin pagka nagkaroon ka ng ganitong klase ng motor. Ito nga palang fender na to is binili lang namin to sa online. Buti sa inyo mga Repa Pips. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa itong kinustomize nating Tapalodo ng RS100. So bali ganyan lang natin yung ginawa. Naglagay lang tayo dyan ng pattern, in-stencil natin. Pagkatapos kinataos natin yan mga Repa Pips para malighten siya. Oh, pero ito minano-mano lang tong gawin, no? Ni Boss Kevin, gamit lang yung kuko. Kuko na agad. Kani. O sige, umpisa na natin itong i-primer. O, lagyan na yan. Pwede na yan dyan. Mura. Pre, tanggalin mo yung ano, pre. Bali, ito na nga mga Repa Pips at nagtimpla na ako ng epoxy primer dito. Epoxy primer ang ginamit natin para mas matibay kasi itong epoxy primer isubok ko na sa mga plastic mga Repa Pips. Bali, 4:1 nga pala yung ratio ginawa ko dito sa ating epoxy primer mga Repa Pips. At mayroon tayong interval na 15 minutes bago tayo mag-spray uli. Pagkatapos papatuloy lang natin to na at least 1 hour is pwede na yan. Pwede na nating lihain yan after ng 1 hour. Need kasi natin yan na lihain ng mapinong papililiha para pagka nag-base coat tayo is makinis na siya. Siyempre pagkatapos nga ng 1 hour na sinabi ko sa inyo kanina is pinaliha ko na to kay Boss Kevin ng papililiha na 600 grit mga Repaps. Sa no nga at natapos ng lihay ni Boss Kevin yung ating project at mapino na siya, makinis na mga Repaps. Hindi na natin itong i-base coat. So bali base coat natin to ng kulay black dahil hindi lalabas yung ating hydrographic film na design natin dahil yung ating hydrographic is transparent siya mga Repaps. Bali magbe-base coat tayo dito ng at least 2 full coats mga Repaps at may interval din syempre ng 15 minutes. Bali, ito nga pala yung film na gagamitin natin mga Repaps. At dahil nga, tulad na sinabi ko kanina is para siyang transparent ayan, no? Kaya nag-base tayo dito ng kulay black. Bali, syempre bago natin yan na ilatag dito yung ating film, is lilinisin muna natin yan mga Repaps para hindi yan kakapit dun sa ating film pagka dinip na natin itong ating project. At syempre, unti-unti na natin ilalatag dito yung ating film. Kailangan pantay-pantay mga Repaps at wala dapat bubbles. Kung mayroon mang naiwan na bubbles yan, kailangan lang natin yan hipan palabas mga Repaps para mawala yung mga maliliit na bubbles. Pagkatapos is naghintay lang ako ng 50 to 60 seconds bago to apply ng activator. At mapapansin nyo na naglagay nga kami ng harang dyan ni Boss Kevin para hindi ma-deform yung ating film pagka in-apply ng activator. Bali pagka nag-apply tayo dito ng activator mga Repaps, huwag natin pabayaan na malakas yung bugan ng hangin dahil madideform yung ating film. Is masisira yan, sayang naman kung ganun. At saka dapat na hindi natin ito mapasobrahan sa ating activator. Dapat isaktuhan lang na malagyan siya. Dahil pagka sumobra yung mga Repaps, sigurado madideform yan. At di na natin yan mapapakinabangan pa. Hindi na natin yan magagamit. Ito pa mga Repaps, pagka dinilip na natin ng ganyan, make sure na hindi yan gagalaw yung tubig. Dahil pagka gumalaw yung tubig, sigurado madideform din yung ating film dyan. So ayan, success. Ang ganda ng kinalabasan mga Repa Pips. Bali pagkatapos ito is babanlawan pa natin to. Pagkatapos ito tapkot pa natin to ng 3 beses mga Repaps para maganda naman yan tignan. At yung pinakalikod dito is gagawin pa natin yan na flat black.
top coat gear yan. Bali dito mga repaps, hindi ko na naipakita ko paano natin minat black yan. Pero gumamit lang ako dyan ng spray can na matte color na kulay black mga repaps. So yung tinatawag na flat black. So ganyan na yung naging itsura niya. Napakaganda ng mga repap at napaka-astig.